Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagdami ng kaso ng respiratory illnesses dahil sa pathogen Mycoplasma pneumonia, nagbabala ang Department of Health o DOH na patibayin ang public health and hospital preparedness measures. Sa paliwanag ni Health Undersecretary Eric Tayag, ang Mycoplasma pneumonia ay maaaring maging sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Bagamat hindi madala ang naturang sakit, nakakaalarma pa rin ang mga kaso sa China na wala pang sapat na findings kung ito ba ay sanhi ng bagong virus. Pinapayuhan ng DOH na magpatest kaagad kung nakakaramdam ng anumang uri ng sintomas para matiyak agad ang sanhi nito. Isa sa mga sintomas ng walking pneumonia ay ang matagal na ubo na tumatagal ng 3 linggo o higit pa. Pinayuhan rin ng kagawaran ng publiko na muling ugaliin ang pagsusuot ng mask sa mga mataong lugar, lalong-lalo na sa vulnerable sector tulad ng mga senior citizens. Sa huling datos ng DOH, may naobserbahang pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa pagpasok ng Burr months. Saad ng DOH, meron na silang inihandang mga response measure kung sakaling tumaas pa ang kaso ng mga respiratory illnesses. Kanila ring pagtitibayin ang koordinasyon sa World Health Organization para sa mas masugid na surveillance. Matapos diskwalipikahin ng Commission on Elections sa COMELEC ang Smartmatic sa Automated Election System bidding, hindi na rin magagamit sa halalan ang transparency server na ginamit noong 2022 elections na kwinestyon ng ilang kampo. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na hindi na rin gagamitin ang mga vote counting machines o VCM na mula sa Smartmatic, gayon rin ang precinct count optical scan o PCOS machines. Ginamit ang mga ito sa mga naganap na halalan noong 2010, 2013, 2016 at 2022. Dagdag pa ng COMELEC na mas magiging mabilis na ang pagbasa ng mga makina sa mga balota dahil nakahanda na ang malaking screen na kayang ipakita ang kada balota pagkatapos ng halalan, agad na may papadala ang mga data ng sabay-sabay na hindi na kailangang dumaan pa sa transparency server. Makakatiyak na ang mga caregivers sa proteksyon sa kanilang mga karapatan at kapakanan dahil sa Caregiver Welfare Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 12 pahinang Republic Act No. 11965 o ang Act Institutionalizing Policies for the Protection and Welfare of Caregivers in the Practice of Their Occupation ay naglalayong protektahan ang karapatan ng caregivers na magkaroon ng disenteng hanap buhay at sahod at laban sa abuso, harassment, violence at economic exploitation. Sa ilalim ng bagong batas, ang caregivers ay may karapatan sa mga sumusunod. Maaaring itigil ng caregiver ang kontrata anumang oras bago ang expiration kung nakakaranas ng verbal o emotional abuse, hindi makataong pagtrato at physical abuse. Saklaw ng batas ang caregivers dito sa bansa na nagtatrabaho sa private homes, nursing o care facilities. Magiging epektibo ang batas matapos ang 15 araw ng pagkakalathala nito. Nakatakdang magretiro si Philippine National Police Chief o PNP Police General Benjamin Acorda Jr. sa December 3 sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56. April 24, 2022 nang hirangin siya bilang ika-29 na hepe ng pambansang pulisya at palitan si retired General Rodolfo Asurin Jr. Minarapat ng PNP Chief na bumalik sa Philippine Military Academy o PMA sa Baguio. Dito siya nagtapos at bahagi ng Sambisig Class of 1991, kaya dito rin ginawa ang testimonial parade para sa kanyang retirement matapos ang 37 taong serbisyo sa pulisya. Here on this hallowed ground, I saw the barometer. I was reminded the witness of the many sweats and tears I shed. I came back to thank my alma mater with all humility and bid farewell as the 29th Chief PNP. I am proud to say I did my best as a son of PMA. Bago ang kanyang appointment, ang Ilocano police official ang namuno sa Directorate for Intelligence. Nagsilbi rin siya bilang Chief of Staff ng Civil Security Group, Deputy Director for Operations ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Chief of Police ng Northern Mindanao.
Samantala, 11 mga opisyal ng PNP ang mga pinagpipilian para maging susunod na hepe nito. Kabilang sa mga pinagpipilian sina Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia, mga kaklase ni Acorda sa PMA na sina Deputy Chief for Operations Lieutenant General Michael John Dubria, PNP Chief Directorial Staff Major General Emmanuel Peralta, Director for Controllership Brigadier General Romel Francisco Marbil, at nariyan rin ang mga opisyal na mula sa Tanglaw Diwa Class of 1992. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.